Hello, magandang gabi po. Ngayon po ay alas 10:25. Ang ating pag-usapan po yung itong Sara Duterte impeachment trial. At alam nyo, mga kaibigan ko, ito po ang medyo masakit. Masakit para po sa kay BBM, para kay Lisa Arenita Marcos, at para rin sa kanyang pinsan na si Tambaluslos, Ferdinand Martin Romualdez. At bakit masakit? Kasi lumalabas po pala na talagang ang utak ng lahat ng mga kagaguhan ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Huh? So ngayon, ang ating pag-usapan po ay paano mangyayari yan? Ito po, kung matandaan ninyo, ay nag-press con noon si Sara Duterte nung nakakulong yung kanyang chief of staff na si Zulaika Lopez, attorney Zulaika Lopez. At sa kanyang galit na kung bakit kinulong ng House of Representatives ay dali lang. Kasi kung kailan kayo nagda-live na ako. Dali lang. Ito lang kuan card. Oh. Yeah, oh. Dali lang, okay. So, ito po ang masakit. Lumabas po pala na may malalim na istorya ang lahat kung bakit ganon ang kwento sa mga akusasyon laban po kay Sara Duterte. Di ba ang mga akusasyon sa kanya, i-review natin sandali yung complaint for impeachment. Ito po yung complaint for impeachment. Tingnan natin ang akusasyon laban sa kanya. Ito po. Sa impeachment niya, ito po yung sinampa nila nung nakaraang February 5. Ang mga akusasyon po, number 1 ay betrayal of public trust, commission of culpable violation of the Constitution, or commission of high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. Okay. Number 2, respondent betrayed the public trust and committed graft and corruption in her misuse and malversation of confidential funds appropriated to the office of the President, Vice President, and the Department of Education. Number 3, respondent betrayed the public trust and or committed bribery and or other acts of graft and corruption in violation of Republic Act 3019. Number 4, respondent committed culpable violations of the Constitution and or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties in her statement of assets and net worth in violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Constitution. Number 5, respondent committed other high crimes, including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. Number 6, respondent committed by herself and in concert with others committed acts of destabilization, constituting at least a betrayal of public trust and culpable violations of the Constitution, and even high crimes of sedition and insurrection. Number 7, the totality of the respondent's conduct as Vice President, including her commission of the foregoing acts, clearly display conduct constituting a betrayal of public trust. So, ito ngayon, ang pag-usapan natin, yung charge, anong charge? Yung akusasyon daw na namimigay siya ng envelope.
Okay, dito siguro number 3. Number 3, sa ba yan? Charge number 3, confidential funds. Okay, respondent betrayed public trust. The respondent, according to the accusation, Tagalogin natin, ay sabi dito sa akusasyon, ay nag-commit siya ng graft and corruption. At kung paano niya ito ginawa ay na persuading, inducing, and influencing another public official. Ito po yung namigay siya ng envelope daw sa mga USEC. So, itong mga envelope, natandaan nyo yung babae na nakatanggap, anong pangalan? DepEd official, ito hanapin natin ang pangalan. Si former DepEd Undersecretary and designated Head of Procuring Entity, Gloria Humamil Mercado. Yan po siya. So, nakita naman natin na tumistigo si Gloria Humamil Mercado na sinabi niya, dala-dala pa daw yung envelope, sinuko daw niya sa simbahan yung lamang pera. Pero yung envelope, dala-dala niya at pinakita niya na doon sa envelope na yun daw ay nakapaloob yung 50,000 ata sa kabawat envelope. So, ngayon, at binigyan din daw ito si Director Resty Ucias, who was formerly a member of the Bids and Awards Committee. At binigyan siya si Chief Accountant Catalan. Okay. So kung mapansin mo yung mga official na to, na tatlo, ito po yung nagdedesisyon sa bawat transaksyon na kontratahin ng Department of Education. Kasi isa, DepEd Chief Accountant. Tapos isa, Director sa Bids and Awards Committee, no? Chairman siya. Yung isa naman, Head ng Procuring Entity, siya yung pipirma kung bibili ang opisina ng Department of Education. Ngayon, ito po ay kung natunghayan nyo ay talagang pwede mong masabihin na kapani-paniwala yung kanyang akusasyon na may pinabigay daw si Sara Duterte sa kanya na mga envelopes. So ngayon, ito pala ang totoong kwento. Parang inamin na rin ni Sara na siya nabigay. Pero ano ang katwiran? Ang katwiran pala, siyang pinaabot nang galing pala lahat ito kay Lisa Araneta Marcos. Magtatanong ka, bakit bang galing kay Lisa Araneta Marcos yung mga white envelopes na yun? Na may lamang mga pera. At ibinigay po sa tatlong opisyal. Na ang tatlong opisyal yung magdidesisyon sa bawat bidding o bawat transaction. Ano meron? So ibig sabihin po, pwedeng sabihin na si Lisa Araneta Marcos ay marami siyang contractors na kukontrata sa DepEd. Tandaan nyo, ang mga kontrata sa DepEd, kagaya yung ipinanalo ni Saldico ng Ako Bukol Party List, ay yung laptop na 2 billion. Sa panahon ni Duterte, nanalo siya. Sa panahon din ni Duterte, nanalo din si Saldico sa transaction sa Parmali. So ito po ang nakikita natin. Ibig sabihin, bakit magbibigay si Lisa Araneta Marcos ng envelope na may lamang mga pera at siyempre hindi siya pwede didirekta. Good friend pa sila noon ni Sara. Pinaabot niya, si Sara ang nagpabigay doon sa mga USEC officials. So, ngayon, ano naman ang interest ni Sara kung mga public bidding? Ibig sabihin, ano bang meron doon? Bids and Awards Committee Chairman, yung isa. Yung isa ay head ng procuring entity, siya ang pipirma kung bibili na kung anong bibilhin para sa DepEd. Yung isa naman ay accountant. Siya mag-certify na may pera para bibili. So, interesado ba si Sara Duterte sa mga transactions, sa mga bidding? Pwede maging interesado. Pero, nakita naman ninyo, ang akusasyon sa kanya ay confidential funds, hindi bidding. In other words, sino bang pwede ba makialam? Si Lisa Araneta Marcos ba? Pwede? Pwede. Kasi first lady nga siya eh. So ngayon, ito nga ngayon, kung mapatunayan, magpapatuloy pong impeachment trial ito, ay anong mangyayari po? Magsisilang ito ng panibagong impeachment trial. This time,
laban kay BBM. Bakit laban kay BBM? Kung totoo itong sinasabi ni Sara Duterte, ang lahat ng pera na inabot ni Lisa Araneta Marcos ay conjugal na pag-aari nila ni BBM yun. At ito ay papalo at pwede papasok na betrayal of public trust, pwedeng bribery, pwedeng culpable violation of the Constitution, at kung dadami na sa sapat na ang numero ng sa Kongreso, aabot na 1/3 or isa sa bawat 3 na congressman sa House of Representatives, mai-impeach si BBM. Numero lang ang kailangan. Pero sa ngayon, admittedly, wala silang numero. So sa ngayon, pagtapos ng 1/2 ng term ng presidente, ang presidente ay nagiging tinatag na lame duck. Wala nang masyadong maniniwala sa presidente kasi patapos ka na eh. So iyan po ang resulta niyan. So sa ngayon, nakita mo naman, pasigaw-sigaw pa si BBM na nagpasabi pa siya through spokeswoman na si Attorney Claire Castro na hindi raw sinusuportahan ni BBM ang impeachment laban kay Sara. Yan po sinabi, nilabas ni BBM sapagkat po nakita niya na yung resulta ng eleksyon na sampal sa kanya. At nakita niya, pati yung spokesman nila, ang campaign manager nila na si Toby Tiangco, Congressman Toby Tiangco, ay nagsasabi na ang dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato ni BBM ay yung pagsampa ng impeachment na reklamo laban kay Sara. Totoo ba yan? Totoo po. Bakit po? Ang dami-dami pong congressman sa Mindanao na nagsasaper. Iba, muntik na matalo. Ang iba talagang talo. Lahat ng pumirma, ang pinaka-numero 1 na talo sa dahil sa impeachment ay si Congressman Antonio Atzaron. Attorney Atzaron. Talo siya sa General Santos City. May isa pa natalo na si Manix Dalipi na majority floor leader ni Romualdez ay natalo rin sa Zamboanga City pagka mayor. Tapos magbablog ako ng hiwalay kay tungkol kay Manix Dalipi. Anyway, marami pang iba na tanggalan ng 2 na prosecutor itong prosecutor laban kay Sara. Dahil po yun sa impeachment at pinarusahan sila ng mga botante. Maraming nakasurvive kasama si Joel Chua. Pero hirap. Bumagsak din si Abante. So iyan po ang tinutukoy ni Toby Tiangco na dahilan kung bakit natalo pati mga senador nila. Ang nanalo, number 1, number 3, number 6, si Barcolita, si Bato, si Bongo ay purong Duterte. Ang number 2, si Bam Aquino ay hindi naman yan makamarcos. May sariling boto yan. At tinulungan siya ng mga DDS. Number 4, si Erwin Tulfo, may sariling boto yan. Pero muntik na, dati ang report yun, number 1 si Erwin Tulfo. Bakit bumagsak siya sa number 4? At antayin nyo, pag maging epektibo, pag mag-decision ang COMELEC, pabor sa akin, disqualified si Erwin Tulfo. So anyway, ang mangyari, isa pa, ang nanalo si Soto at saka si Lacson, number 7 and 8, ay may sariling boto yan. Kahit hindi suportahan ni BBM yan, mananalo at mananalo yung dalawang yan. Ang number 9, si Pia Cayetano, mananalo at mananalo yan, Cayetano brand yan. At parang Sara Duterte na rin ang grupo niyan. Tapos, ang kasunod number 10, si Camille Villar, ay pwede mo sabihin DDS na yan. Kasi bakit? Sinuportahan siya ng DDS. Nanalo siya. Dati, ilalim siya, number 16, umakyat siya. Tapos, andyan si Amy Marcos, bagsak yan dati, ngayon umakyat na. So, ibig sabihin, yan po ang katibayan na totoo yung sinasabi ni Congressman Toby Tiangco na ang dahilan sa pagkatalo ng mga kandidato ni BBM
ay yung impeachment trial. Kaya ayaw ni Bongbong Marcos na magpatuloy na ngayon ang impeachment trial kasi lalo siyang mababaon. At talagang mababaon siya dahil dito sa revelasyon ni Sara Duterte na pag nagtuloy-tuloy ang trial ng impeachment, magiging official record. Itong ipapalabas ko sa ngayon, magiging official record at makikita mo yung bribery ni Lisa Araneta Marcos at yung trabaho ni Lisa ay automatic trabaho ni BBM. At iba pang mga, pati si Tambaluslos dito, super corrupt talaga si Tambaluslos. So pakinggan ninyo, kung ito lang po, yan po nakikita nyo, ito lamang ang aking topic sa ngayon dito. Isang akusasyon lang laban kay Sara Duterte sa impeachment trial. Ito na po. Lisa Marcos, Ulitin natin. putang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? Pero mo, pag mag-impeachment trial, ilalabas yan lahat ng depensa ni Sara Duterte. Yung video na pinadala sa messenger niya. Pati lahat ng text ni Lisa Araneta Marcos, lalabas lahat yan. Wala na tayong magagawa. Uncontrollable na yan. DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo ka! Sasabihin niyo sa Ulitin ko lang yung envelope ito. Itong pinadala, yung may ebidensya siya na text message sa chat at nag-instruct siya may pinadalang envelope na ibibigay daw sa official ng DepEd. Ulitin ko lang sino sa mga official na DepEd na binigyan. Number 1, yung nagdidesisyon na bibili kung ano bibilhin. Number 2, yung chairman sa Bids and Awards Committee na siyang nagsasagawa ng bidding para malaman kung sino panalo sa mga bidding sa contract, construction o supply. Pangatlo, itong accountant ng Department of Education na si Mr. Catalan para kasi siya ang pepirma kung may pera ilalabas. Okay? So ulitin natin. mga tao, nakaw yan! Confidential fund! Ulit. DepEd! Anong ginawa? Dito. Written instructions. Ito, ulitin natin ito. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Ayan na, you sent me written instructions. Si Lisa Araneta Marcos, pinadalahan niya si Sara ng written instructions at para sa DepEd ito. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo ka! Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan! Confidential funds yan! Niwala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas? Na wala pang confidential funds, meron ng white envelope! Wala pa yung confidential fund na away issue, meron ng white envelope. Yan. Kumbaga, parang inaamin na rin ni Sara na siya nagbigay ng mga white envelopes. Pero ang kanyang katwiran, pinabigay ni Lisa Marcos. Yan po. Bongbong Marcos, presidente ka! May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may... Nais ko lang to bigyan pansin. Ano pa yung bribery sa Supreme Court justices? Ito po yan, hindi ko naman alam pero matindi itong akusasyon na ito. Hindi naman binanggit kung sinong justice ng Supreme Court ang kausap. Nakalagay po sa aligasyon na yan. At ang aligasyon na yan po ay nakasulat na isumiti sa Chancery, Court of Chancery sa Delaware, United States of America. Bakit nasabit doon? Kasi nagreklamo ron yung isang kakontrata ng Okada at humihingi ng tulong sa Court of Chancery ng Delaware. At sinumbong niya ron kung paano nangyari at nawala siya sa kontrata. At nagpadala ng baggage, heavy baggage or heavy luggage na may laman kuno na 3 bilyong piso. At ibinigay kay Tambaluslos o kay Martin Romualdez. At para kausapin daw ang justices sa Supreme Court. Hindi ko alam kung anong connection ni Tambaluslos sa mga justice sa Supreme Court. Siyempre, speaker siya, pinsang buo siya ng presidente, alam na this. Madali lang sa kanya, pwede yung paniwalaan na pwede magkaroon ng kausap siya. At ano nangyari? Bago po nangyari yung pagbigay, ay mayroong utos na pinalabas ang Supreme Court natin na ibinibigay sa tatay na Okada
ang control sa Okada. Tapos nang dumating itong heavy luggage ay medyo nabaliktad yung order at naibigay sa grupo ng anak ng Okada. Kumbaga, ang Okada po na hotel and casino ay pinag-aawayan ng tatay at ng kanyang anak. So, yan po ang kwentong ito tungkol sa bribery na sinasabi ni Lisa, ni Sara Duterte. So, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya. Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka. Ito matindi ito. Ito po yung revelasyon niya na noong nagangampanya pa lang sila, magkasama sila, unit team sila, ino pala unit teams, no? At nag-usap si magkatabi sa aeroplano, magkatabi si Sara at saka si Tambaluslos. Nag-usap sila tungkol sa pera. Ubos na daw ang pera ni Tambaluslos. Pero hindi bali na daw, pag manalo si Marcos at saka si Sara, babawi na lang daw si Martin. Sinagot siya ni Sara, oo, pagbawiin mo lang sa negosyo mo. Kasi may negosyo siya na mining, may negosyo siya kung ano-ano. Pero nalaman niya bandang huli, hindi pala sa mining binawi, kundi sa budget ng mga ayuda ng mga kanyang confidential funds para sa speaker ng House of Representatives. So, pakinggan natin ulit muna. Plano, magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, Okay, ito. nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Sabi nagkwento si Tambaluslos kay Lisa, kay Sara, na sa katabi sa eroplano, naubos na pera nila kasi inumom, ibig sabihin, kinain binulsa ni BBM at saka ni Sara ang pera. O yan. At babawi na lang daw siya. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo. Naiiwan ang Pogo mo. Nako, yan pala. Sinasabi. Kaya pala, nag-utos si Romualdez, si Marcos, presidente, na tapos silang Pogo, yan pala, pakana pala ni Romualdez yan. Nako. Yan. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga, tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Tingin mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you except money. Yan lang, Martin. Harapin mo yung katotohanan. Walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng Congress. Okay ha? Sabi ni Sara dito, yung budget sa Kongreso, milyon-milyon, kung gumagasta sila, wala nang resibo-resibo. Mabuti pa kasi Sara, may resibo naman, may Regis Piatos. Pero sila ni Romualdez, wala nang resibo-resibo. Pipirmahan lang, i-certify lang na ginamit ko sa tama. Ganun lang. Pakinggan nyo. Man, alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. Pero sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat.
ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Ibig sabihin, no, yung mga gawa-gawa ng mga resibo ng Merigris Piatos, ang sinasabi ni Sara, ang gumagawa nun, yung mga opisyal na mga kagaya kay Colonel La Chica, Colonel Nolasco, sila ang gumawa ng mga Merigris Piatos na resibo. At intindihan naman natin yan sapagkat po ang confidential fund ay hindi malalaman dapat kung kanino inabot ang pera. Bakit? Para po bayad yan sa impormasyon na kapalit na binigay. Kagaya rin po niyan sa impormasyon ng panahon ni Noynoy na kinuha nila ang impormasyon kung nasaan yung bomber na si Marwan. At malaking binigay nila na pera doon sa nagbigay ng impormasyon kung saan si Marwan at nagdulot ito ng isang operation para mapatay si Marwan at magdulot din ng pagkapatay ng 44 na Special Action Force o SAP ng mga pulis. Yan po ang ibig sabihin po ng information kung bakit dapat confidential. Kasi pag malaman, oras na malaman halimbawa ng terorista na nagbigay ng impormasyon ay yung assistant niya, papatayin din yun. Yan pong ibig sabihin niya kung bakit may Merigris Piatos sa mga resibo. Wala. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So yan, ladies and gentlemen, ang ibig na po sabihin yan, pag magtuloy po ang impeachment trial, sigurado po ilalabas ni Sara yun ang depensa. Siyempre magdedepensa siya. At kung magdepensa siya, ilabas na rin yung chat message ni Lisa sa kanya. At ilalabas yung pagbibigay ng pera na sa envelope para ipaabot sa tatlong opisyal ng Department of Education. Ang tatlong opisyal po ng Department of Education na nakatanggap ay yung opisyal na nagdesisyon kung bibili kung ano man ang dapat bilhin para sa Department of Education. Tapos, ang isa pang opisyal na binigyan, yun po yung hepe o chairman ng Bids and Awards Committee, yung nagpapatakbo ng engine, ng bidding. At ang isa pang opisyal, pangatlo na binigyan ng envelope, ay yung tinatawag na accountant. Kasi ang accountant ang magsicertify kung may pera na dumating para may bibilhin. Ganun po yun ang ibig sabihin. Kaya po, ano mat ang mangyari, ang pinag-usapan lamang natin sa mga dami-daming akusasyon laban kay Sara Duterte, ito lang muna yung envelope. So sa envelope, kung totoo ito at mukha namang totoo, hindi naman magsasalita ito Sara kung hindi totoo. Ilalabas niya pati yung video na pinadala ni Lisa Araneta Marcos at pati yung mga chat messages ipadala, pati yung instruction, magbigay instruction na yung mga envelope na yun ay ibigay sa tatlong opisyal ng Department of Education na walang ibang pakay para makuha ang kontrata. Kagaya rin ang pagkuha ng kontrata ni Elizalde ng Ako Bukol Party List na nakuha niya ang laptop na 2 billion na laptop na kuha ni Elizalde. Anyat matapos siya binigyan ni Duterte ng kontrata na ganon, nung si boss niya na ngayon si Romualdez, tinitira niya si Duterte, pati si Sara. Hindi man lang siya lumilingon sa kanyang likod na yun pala, nagkaroon siya ng kontrata na nakamkam niya o nagamgam niya ang kung ano dapat gamgamin at ang tumutulong sa kanya si Duterte. Ngayon titirahin si Duterte. So it's the game of crocodiles. At lumalabas na si Tambaluslos dito ay isang super crook. Ano super crook? Super crocodile. Oh, Martin Romualdez, nung nakarang halalan, pina-disqualify mo ang tatlo mong kalaban at hindi na nakabalik. Para tumakbo ka ngayon at tumakbo ka nga.
na wala ka ng kalaban, kaya kang nanalo. Yan, dyan sa iyo nagmana si J.J. Suarez ng 2nd District ng Quezon Province. Siya ay tumakbo din na walang kalaban. Sabi sa akin, binayaran ni J.J. Suarez ang lahat ng mga kaaway niya, kaya walang lumaban. At nabisto pa siya, nakuna ng video na nag-anunsyo na may mimigay sa AKAP kasi J.J. Suarez. O ngayon, natalo tuloy ang Aluna Party List. At kung wala lang siya, kung may kalaban pa siya kahit aso, dyan sa 2nd District ng Quezon, natalo na sana yan si J.J. Suarez. Anyway, sinasabi ko lang kasi konektado si J.J. Suarez kay Romualdez na binibisto na ngayon ni Sara Duterte. At yung impeachment na ito magresulta sa napakaraming mga congressman ang mahuhubaran sa publiko. Ganun lamang po ang ating masasabi ngayon. Okay? Mag-shoutout na lang po ako. So Mel Visto, good evening, attorney from Dubai. Tapos Jan Mangunon, good evening po, watching from Pangasinan. Oy, masanto siya labi sa mga Pangasinense, mga kamag-anak ko dyan, sa Bayambang. Presperis, Maya Pabingi po. Ronnie Mutya Raterta, good evening, attorney. Ask lang po ako, is it true mayroong manual recount? Mayroon pong manual recount, pero iyon po ay tinatawag na random manual audit. Yan po naman ay hiwala yun. Pero ina-advise ko po, sa lahat po ng mga kandidato na natalo, kasama na po si Congressman Benny Abante, please lang po, mag-file po kayo ng protest para ma-recount natin ang mga boto at malaman natin kung may pandaraya o wala. Please lang, si Congressman Benny Abante po ay bumisita sa aking bahay. Nagkataon lang na wala ako, kaalis ko lang. At sana nagkakita kami, nagkausap sana kami kung paano sana ang magiging pag-usapan namin, pero hindi na natuloy dahil may lakad ako. So anyway, Congressman Abante, despite everything, you are so well known in the whole of the Philippines. Mag-please lang. Anyway, kung mag-file po kayo, Congressman, ng protesta laban kay Joey Oy na siyang nanalo, ay 3,000 lamang po babayaran mo kada clustered precinct. So kung may 300 precincts ka dito sa District 6, ay ang babayaran mo 900 million lang po. Mura lang. Mura lang siya. May marami ka namang pera po. Okay. Si Pres Perez, envelope po galing sa First Lady naman pala. Jan Perez, bakit mas mainit kayo kay BBM kaysa mga Duterte? Sa suspect na hindi naman mas mainit. Para siguro, pero mas matindi po ang ninakaw ng mga BBM. Bakit ikaw maka-BBM ka ba, Jan Perez? Pasensya na po. Pagaw Baker, naimbag nga Rabi, tirador, doktor, engineer, attorney Toto Kasing, tagapin kaya ni Tambaluslos ang impeachment kay JR. Pastor Rodi Rabi, good evening po. Tapos, Argo, good evening, host. John Patrick de Mesa, good evening. Oh, congratulations, John Patrick, sa inyo. Nanalo kayo, acquitted ang kapatid mo. Acquitted din ang kapatid mo anong bayalan ni kapatid mo? At saka yung kasama niya, si John Bandosa. At tinaniman lamang kayo ng droga. Tapos, buti na lang po, kinasuhan sila ng pulis, hinuli ng pulis, at kinasuhan sa korte, at sila nakulong na mahabang panahon, kaya dapat bayaran yan. At ang nangyari po, nagkataon na mayroong CCTV sa katabing establishmento at nagamit namin na ebidensya, kaya kinasuhan namin sa Internal Affairs Office ng PNP, yung mga pulis na humuli sa kapatid niya at saka sa isang kasama ay natanggal na rin po sa pagkapulis. At nanalo ang kapatid niya at saka yung kasama niya akusado na acquitted sila kanina. Okay? With that, ang gagawin natin sunod dyan, Patrick de Mesa, pakisabi kay Bandosa na magsampa tayo, magkiklaim tayo ng compensation sa Department of Justice. Inaanonsyo ko pala, sa lahat po na nakulong, na nakalaya at kinasuhan ay pwede po kayo magsampa ng claim na bayad sa inyong pagkabilanggo sa inyo
na hindi napatunayan ng piskal at ng pulis ang kaso, entitled po kayo, may karapatan kayo maningil sa gobyerno ng bayad. Kaya pwede nyo pa rin kasuhan ang prosecutor at saka mga pulis na gumawa-gawa ng kaso. Okay? Yan lang ay binibigay ko lang sa inyo na kaalaman. Si Regent Ford, magandang gabi. Si Rudy Rabi Pastor, si Roy Bagamasbad. Yung envelope dahil yun sa sinabi ni Sara na insertion na billion. Kung billion kasi na yun, nakapangalan sa DepEd. Rudy Rabi at saka si Iba Marie Channel Pan. Tapos si Benji Piquero, pala, Lisa Tanas, yung envelope, Benji Piquero, kaya nag-resign si BP para sa DepEd dahil sa insertion. So, Ed Erestain, mukhang lumalabas yung katwiran mo, lagi kita panig kay Sara, totoo naman yan, Ed, pasensya ka na, Ed, pero I'm only telling the truth. Bakit ko sasabihin? Ay, sinungaling si Sara, pwede ko ba sabihin yon? Sabi ko nga, tingnan natin, pag lumabas yan sa impeachment trial, ganun ang mangyari. Abangan natin. Nagiging unreasonable na po tayo dahil lamang sa kaaway ni Duterte, lahat na lang gagawin Duterte, pag magsalita ka pabor kay Duterte, fake news ka na. Ganun po napapansin ko. Anyway, pasensya po. Mel Visto, attorney, i-vlog mo din about kay Dilema. Paki-explain. Sige, explain natin yan kay Dilema. Ngunit Canon, Doc, talakayin mo kung kay Dilema sa next live po. Opo. Bergie Piquero, thank you sir about your blog. It's informative. Carolina Oner, thank you po. Tapos, Learns Busy, what if nabura ng video? Ay, matago. Hindi posible po. Madali lang po yan. Request mo lang sa Facebook. Ayun, meron na yan kagad. Tapos, Roberto Janco, grabe talaga si Sara, sandamakbak na ebidensya, nagdi-deny pa. Ay, ano bang ebidensya, Roberto? Ang ebidensya laban sa kanya, yung resibo. Sinabi ko na sa inyo, yung resibo, mga kernel ang naggawa-gawa noon. So, maaring idepensa na lang yan. Hindi naman natin alam kung ano talaga totoo, pero pwede niyang idepensa, mga kernel yan ang gumawa niyan. Tandaan ninyo, natigil ang investigasyon ng mga tao ni Romualdez nung dumating na ang pera pala ay napunta pala doon sa mga dalawang kernel, si Kernel La Chica at si Kernel Nolasco. Bakit naman nyo tinigil? Unfair naman yan sa mga taong kinasuhan nyo. Diba? Bakit nyo tinigil? Yan lang po. Sito Villahermosa, so may chance na ipatawag din si Lisa. Yes, ipapatawag sa impeachment si Lisa Araneta Marcos. At ipatawag din si BBM, hindi ko lang alam kung titistigo siya, pero right niya na hindi titistigo. Honeybee, bait ni Lisa Tanas, yung white envelope, I'm sure the BP has all the proof. Sigurado po yan. Lerms busy. And ang katransaction is CFL. FL is different from BBM. Hindi. Alam mo naman may presumption kasi po Lerms busy ng tinatag na pag mag-asawa, conjugal ang property, ang kayamanan ng Mr. ay kayamanan din ng Mrs. At ang presumption po, kung anong ginagawa ni Mr., alam din ng Mrs. At anong ginagawa ni Mrs., alam din ng Mr. Pagpatungkol sa pera. Okay? Carolina on air. So, watching Turkish Wizard 1. Okay. Madi Abdullah, Attorney Toto. Presperes, hindi maglakas loob si BP kung walang ebidensya. The Okidoki Doc Vlog. Madi Abdullah, Argo, Carolina on air, in perfect time, everything will fall into places. Carolina on air, salamat po sa sticker. Andrea Zaritzo, Argo, super sticker, thank you po. Just Be Channel, Doc Kausin, salamat at sa pagpapaliwanag. Anonsi, mabuhay po, Dr. Toto Kasing, God bless you more. Rosie Bloom, sabi ni BP, may video siya na pinapasabi ni Kuya ang mga envelopes. Opa, tama po yun. Meron daw siya video. Titingnan na lang natin, abangan na natin sa pag mag-trial na sa impeachment. Ramil Vergara, ang galing-galing Dr. Kasing, para kang Chief Justice, linaw ng paliwanag, very clear. Salamat po. Madi Abdullah, LC Bacol, salamat sa super sticker. Salamat po sa paliwanag, host. Rosie Bloom, accordingly, may video na tumawag si Lisa kay BP na ipinamimigay ang mga envelopes. O, tama po yan. Tessis Lee, please like and share. Impeach sila. Impeach sila pare-pareho. Di ba? Maganda na yun. Impeach si Sara, impeach si BBM para malaman ng Pilipino. Binabaliktad ni Tambi lahat mahiling magpunas ng dumi.
Ganun po si Tambi, may utak ng lahat yan eh. Pero maganda naman at nalaman naman natin ang kanila, yung real score. Andres Arizzo, Carolina on Air, Argo, Merly Mako, Atty, wag mo nang bangitin yung mga bagay-bagay na di on air, hayaan mo si Sara dumiskarte. Willa Baleo, Tesi, tulog na ho, tulog na, bawal magpuyat ang mga seniors. Okay, so Argo, Baiter One, Willa Baleo, sino pa? Angel Berto, mahusay po maghihimay-himay. Salamat po. Mimi Baldizar, Jacques de Muli, Battle of Crocodiles. Yun, magandang term dyan, Battle of Crocodiles. So, Omer TV, hindi matutuloy yung impeachment na nabibisto ng kalukuhan nila. Yung nga, kaya bakit, yun ba kaya ang dahilan kung bakit nagsabi na si BBM na ayaw niya ng impeachment? Hindi ko alam. Ano ba, bakit dahilan? Thomas Isplana, gandang gabi, attorney, nakatulog, masarap, pakinig, ang dami ko matutunan. Better One, halatang namikos-mikos po, lalo sa party list at sa Senate, yung kay Henry Torrizzo, Carolina on Air, Madi Abdullah, tapos Beji Pequero, Ernie Saracho, Bergie Pequero, Carolina on Air, John Patrick Dimisa, thank you po, attorney, noted po, see you soonest, Ben Reclamador, Victorina Dizon, Jenny Banagot, Bumagot, hello, attorney, good PM po, nice analysis, thank you po, Jurem, Duterte Forever, Dan Raket, good morning, Dan Colata, tapos Thomas Isplana, attorney, sa kaso ni Laila de Lima, ano nangyari? Sige, ibablog ko yung kay Laila de Lima, ha? Okay. So, Omer TV, si Carolina sa Tornino Batigas. Oy, mayad nga gabi dyan sa Iloilo, sa Sara, ha? So, taga-ahoy ako. Ahoy ako naghalin. sa Tornino Batigas, ha? Taga-Sara kagali. Katupad lang. Carolina on Air, Pamila, napaka-fair mo po, attorney. Totoo sa lahat ng analysis nyo sa mga tuliks dito. Pusdaki bala. Idol talaga kita, totoo. Taga South Cotabato kagali. Oh, taga South Cotabato ako. Christy Duarte, good evening sir. Watching from Hong Kong. Galing mo talaga magpaliwanag. Jacques de Mole, si Sarah, queen of fake news yan. Ay, tingnan na lang natin po, Jacques, paglabas na ng impeachment. Lalabas naman lahat yan eh. Jenny Bumagat, ang galing nyo sir. Okay, Alfred Haro Mumay. Okay, your opinion counts. Salamat po. Lola, bilang Pilipino, doon tayo sa tama at totoo. Brian Blanco, agree, Mindanawan. Sir Toto, puli na dire sa South Coast. Kay Magdalagan, wala lagad ayaw politiko dire. Ay, hindi ko malaman. Siguro baka next election, baka tatakbo ako ng congressman. Kalabanin ko si Dinan Hernandez. Ay, Dinan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat.